Ngayon naman po ay ating tatalakayin yung pagpapalit o pagbabago ng ating mga nagkamali nating mga entry sa NCEC form. Ngayon hanapin po natin yung frequently asked question at dito po natin makikita yung ating gagawing pagpapalit ng ating mga maling entry sa NCEC form. Nandito po at makikita natin yan. What would you do if we committed mistake and entering my date? Click here. Yan, lalabas po yung National Commission Senior Citizen Data Correction Form. At yan po ay lalabas. Scroll up. Makikita nyo yung last name. Kung yung last name nyo ay lalagay nyo. Sa akin po, Villanueva. Tapos first name. And then middle name. Kasi pinipilapan po ito yung mga details. Pagkatapos niyan, kung meron kayong mga extension name tulad ng junior, senior, the third, the second, sa akin po nilagay ko none. Yan naman po ay birth date. Isiset natin ang birth date. Tulad ko, 19 of March. Tapos i-click ko yung year para ma-scroll ko yung aking date ng 1958. Ako pa nanganak. I-click po natin ang date ng 1958. Ayan. I-set ko po. Ayan, pagka-set, lalabas na po ang aking birth date, 19/03/1958. At pagkatapos po, ay ilalagay natin ang email address at contact number. Yan. At pagkatapos po na ilagay na natin ang contact number, ay susunod po natin ay ang ating registration reference number. Ilagay po natin yung ating verification or registration reference number. Yan, ilalagay po natin yan. At pagkatapos ay ilagay po natin yung ating na maling nilagay natin entry doon sa ating form. Ako po ay incomplete address. Ayan po, tinatype ko ngayon yung aking na-entry na mali. Dapat baguhin. Yan, i-enter po natin yung aking na mali na incomplete po ito Ayan. Ngayon, pagkatapos naman po, ilalagay naman natin kung ano yung ating dapat ipalit o itama. I-type po natin dyan yung dapat natin ilagay na kung ano ang tama na ating pababago. Block 5, Lot 15, Olivine Street. Kasi po yung aking in-entry doon kulang. Walang village. Ayan po. Block 5, Lot 15, Olivine Street, Dasmariñas, Executive Village, Zone 3, Dasmariñas, Cavite. Yan po ang aking papapalitan. Yan po ang ipapalit. Yan po ang tama at kompletong address na dapat kong ilagay. At pagkatapos po niyan ay proof of identity. Kung meron po kayong OSCA ID pipicturean po natin, i-add file po natin para sa proof of identity. Ayan. At pagkatapos po niyan, pinicturean po natin yung ating
senior ID o anumang ID na valid. Pwede po ring i-attach. At pagkatapos po niyan, i-click po ang submit button. Yan lang po.